Hello everyone! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan naman natin sa video na ito ay tungkol sa mga gastos sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Para po pala sa ating mga bagong viewers, gumawa po ako ng videos tungkol sa experiences ko sa pagpapatransfer ng titulo from the seller to buyer. Kasi kami po yung nag-asikaso noon, hindi na kami kumuha ng agent. Kasi medyo, syempre, babayaran din natin yon. Yun po, kung gusto niyo makita yung list ng videos, starting from BIR up to yung last part na Registry of Deeds, ilalagay ko po yung video link sa baba para guided po kayo. Pero ngayon, ang pag-uusapan na natin ay tungkol sa mga gastos na, So, tapos na ako sa process ng pagpapalipat ng title. Ngayon naman, more on, i-discuss ko sa inyo yung magkano yung kailangang nakatabi nyo pang pera, pag bumili kayo ng property. Kasi hindi na katulad dati, yung mga kwento ng mga grandparents natin na tuturo lang nila yung lupa, tapos gagawang kasulatan, and then konting registration, and then tapos na. Ngayon, iba na ang proseso, So if ever meron kayong property na gustong bilhin, make sure na meron pa kayong nakatabing extra money para sa pagpapatransfer ng title, from the seller to you as the buyer. Pero bago po tayo magsimula, meron muna tayong unlocking of terms para hindi kayo malito. If ever gamitin ko yung mga terms na to, habang dinidiscuss natin yung mga gastos. So, unang term natin ay yung tinatawag natin na market value. So, ito yung kung magkano yung napagkasunduan ng seller at ng buyer na presyo ng property. So, for example, the price na dineclare ng seller is 1.5 million. Yan, so yun yung market value ng property. At ang next naman natin ay yung tinatawag natin na zonal value. Ito naman yung value ng lupa na nakadeclare sa BIR. Okay? So, magkaiba po yun. Ano ba yung sinusunod ng BIR sa pagko-compute ng capital gains tax and documentary stamp tax? Tatandaan niyo po yung lagi nilang sinasabi na whichever is higher. Kung mas mataas yung market value kaysa sa zonal value ng property nung binili ninyo, then susundin nila, ang tataksa nila yung market value. Pero kung pinababa ng seller yung market value para mabili agad yung property, pero mataas ang kanyang zonal value, then pipiliin ng BIR yung zonal value. Kaya may mga instances talaga na ang mura ng bili natin ng property, pero ang laki ng binabayaran natin sa BIR. So yun. Doon sila nagkakatalo. Yan. So, halimbawa, meron kang isang kapitbahay, na nangangailangan ng pera pang padialysis ng anak. Sige, wag na lang yun. Halimbawa na lang, kailangan mag-abroad, So, syempre pag mag-abroad, may mga show money, kailangan may mga extra money. So, gagawin ng seller, bibenta niya yung lupa sa'yo. Ang value ng lupa, sabi niya dati, binibenta niya 1.5. Ngayon, since kailangan niya ng pera, 1 million na lang, pero cash lang ang bayad. So, yung market value na 1 million na napagkasundoan ninyo ng seller para sa 300 square meter na lote, ang katumbas nun ay 3,333 pesos per square meter. So, yun yung kanyang market value. Pero, nung chinek ninyo sa BIR website, yung location ng property, ang nakalagay doon ay, ang zonal value niya ay, ang total is 1.5 million. Bali, katumbas nun ay, sa 300 square meter, pumapatak na 5,000 per square meter. Yun ang kanyang zonal value. So, alin ang susundin ng BIR sa pagko-compute? So, nabanggit ko kanina, whichever is higher. So, kung mas mataas ang zonal value, since it's 5,000 per square meter, ito po ang tataksan ng BIR. Dito po nila kukunin yung computation para sa capital gains tax and documentary stamp tax. Yan. So, sana po medyo malinaw na yung part na yon, Alam ko sa iba sa atin, baka alam na yon. Pero, binanggit ko na lang din ito just in case, na may iba sa atin na nangangapa-ngapa pa kasi ganun din talaga kami nagsimula bago kami bumili ng property.
So, paano natin malalaman ang zonal value ng property? Una, pupunta lang tayo sa BIR website o kaya naman, punta lang tayo sa Google, tapos i-search lang natin yung location, for example, BIR zonal value in Dasmariñas, Cavite. Lalabas doon yung unang-una sa result is the BIR website. So, doon lang tayo pupunta. Click natin yung zonal value result from BIR website. Hanapin nyo kung saan located yung property. And then, ida-download nyo po yung zip file, no? Excel file po iyon. And then, sa front page po ng Excel file, may guide doon kung anong sheet number nyo makikita ang zonal value ng location. Tapos, hahanapin nyo lamang po. So, doon nyo makikita yung zonal value ng property. Magkano per square meter, no? Yung property. So, ayan. May guide po kayo. Yan, so malinaw na sa atin, no? Hopefully, ang difference ng market value and zonal value ng property. Ngayon, proceed na tayo sa expenses. Pag nakakakita tayo ng mga post sa Facebook kung magkano, halimbawa property for sale, no? Meron din tayong tinatawag na net and meron din tayong tinatawag na gross, no? Para alam nyo lang. So, for example, naghahanap kayo ng property dito sa Dasmariñas area and then nakakita kayo ng isang very interesting post. Ang nakalagay doon is, let's say, 250 square meter, 1.5 million net. No? Ang ibig sabihin po ng net, ibig sabihin nun ay yun na yung ibibigay ninyo sa seller at walang iba nang gagastusin ang seller sa CGT, capital gains tax, documentary stamp tax, transfer tax, lahat yon ay sasagutin ng buyer. Okay po? Pero kapag nakalagay is 1.5 million gross ang nakalagay, ibig sabihin, medyo mabait yung seller na to, no, at willing magbayad ng capital gains tax. Kasi ang capital gains tax po talaga, no, kahit na balik ta rin natin ang mundo, no, seller po talaga ang dapat magbabayad noon. Kaso, hindi naman din kasi yun talaga ini-implement, hindi stricto ang BIR na dapat seller ang magbayad. Basta mabayaran ng capital gains tax. So, ngayon, ang nangyayari, shoulder ng buyer ang capital gains tax. Tayo na yung nagbabayad, no? Kasi syempre, kung gusto natin talaga yung property, hindi natin pwedeng i-insist na ang capital gains tax ay sa seller. No? So, pipiliin nyo po. Kung ang nakalagay ay gross, ibig sabihin willing sila na magbayad. Pero kapag ang nakalagay ay net, that means shoulder natin yung lahat ng expenses pagkatapos ng bayaran. No? Including nga yung deed of absolute sale. Yan, kasi babayaran din natin yan. Alright, so proceed tayo ulit sa expenses. No? Ngayon, para sa pagko-compute ng expenses, babalikan ko yung example ko kanina, no? Doon sa magkapit-bahay. Nangangailangan ng pera yung seller, no? So, binenta na lang niya, instead of 1.5 million, binenta niya ito ng 1 million na lamang, no? Sa buyer. Sorry, sabi pala ng seller, net yon, net. So, that means, shoulder lahat ng buyer yung mga iba pang expenses para mapalipat sa kanya yung title. O ano-ano nga ulit ang babayaran ng buyer? Una, kailangan nyo ng kasulatan, ano, na notarize. Ito yung tinatawag natin na deed of absolute sale. Ang notarized na deed of absolute sale po ay nakabase sa market value, no? So, for example, yung 1 million, then ang kukunin po doon is 1% ng market value. Actually, 1 to 2%. So, depende po yun kung saan kayo magpapanotarize. Pero, mataas na yung 2%, no? Kadalasan talaga is 1%. So, kung 1 million, then magkano 1% doon? 10,000 pesos. At shoulder rin po yun ng buyer. May mga nagtatanong kung ano yung acknowledgement receipt kasi kasama yun ng deed of absolute sale. Yung acknowledgement receipt kasabay po yun ginagawa dun sa notary public na pinagawa ninyo. So, wag po kayong mag-alala about dun sa acknowledgement receipt. So, ninonotarize din po yun and kasama na po yun dun sa 1% na babayaran ninyo. Next po ay BIR. No? Ang BIR ay nakabase sila sa whichever is higher nga po, ano? So, kung mas mataas ang zonal value ng property, kasi pinababa na nga lang ng seller to 1 million, kung ang zonal value is 1.5 million, then doon nila ibibase ang capital gains tax na 6%,
meaning that's 90,000 pesos. And yung documentary stamp tax na 1.5% na 22,500 pesos. Minsan meron pang certification fee, no? Na 100 pesos and extra stamp kayong babayaran na 35 pesos. So, yun po ang sa BIR. Yan po ay base, ano ba ngayon? November 2023, no? As of November 2023 pa rin, it's 6% capital gains tax and 1.5%. So, sana hindi naman siya magtaas. Especially ngayon, nagtataasan na talaga lahat, no? Diba? So far naman, 6% pa rin and 1.5%. Next naman natin ay yung transfer tax. No? Ito yung sa City Assessor's Office. No? So, ang transfer tax ay umaabot sa 0.75% zonal value. So, magkano yun? That's 11,250 pesos. Kasi sa zonal value tayo nag-base, so that's still based sa 1.5 million. And then, last is yung Registry of Deeds. Sa Registry of Deeds, nasa 0.9% to 1% ng market value ang inyong babayaran. No? So, hindi siya zonal value. So, magkano yun? Nasa around 10,000 pesos ng 1 million. No? So, yun po yung mga babayaran natin. Pero, meron pa tayong mga miscellaneous. Di ba po? For example, yung mga photocopy. Mag-ready kayo ng siguro 200 to 500 pesos. No? Para sa mga photocopy. And then, syempre, kakain pa kayo pag nasa labas, especially pag mga gantong government agencies pinupuntahan natin. Usually, whole day for some of us, no? Tagal na kapila. So, kung wala kayong baon, kakain kayo sa labas. Yan. So, mag-ready pa kayo ng mga extra na pera. So, overall, ang total is 154,085 pesos, excluding yung mga meals, yung transportation, yung gas nyo kung may sasakyan kayo. So, mag-ready kayo ng ganong amount. Pero, syempre, hindi siya fixated sa ganon, kasi depende yun sa amount ng property, kung magkano nyo nabili at talagang yung zonal value sa inyong area. So, yung pong 154,085 pesos na yun ay dapat meron kayo, no? On top of the 1 million pesos pag binayaran nyo na yung seller, para smooth yung pagpapatransfer ng documents. Pero like I said po, depende yan sa zonal value ng property na inyo pong binili. So, pwedeng magbago, pwedeng tumaas yun, at pwede ring bumaba. Ayan. So, sana nakatulong po ang video na ito para in a way magka-idea kayo, no, kung magkano yung expenses pa na inyong ilalabas pagkatapos yung bumili ng property, most especially dito sa Dasmariñas area. No, pero iba-iba talaga ang zonal value. Iba yung sa malapit sa highway, no, iba yung sa loob ng village. So, iba-iba talaga. So, mahalaga na alamin nyo rin po, no, kung saan nyo makukuha yung, kung magkano yung zonal value ng per location sa BIR website. So, napakita ko naman na po yun kung paano gagawin. Kung meron po kayong questions, sige lang po, comment nyo lang po sa baba. Thank you po pala doon sa mga sumasagot. No? May nababasa ako na sila din, since na-experience nila, no? Nagko-comment din sila or sila yung sumasagot doon sa ibang mga questions. So, hopefully, pag okay na yung lahat, ay masasagot ko na po talaga yung mga questions ninyo. No? So, ayan. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Malaking tulong po yan para sa aking channel. Ayan. Thank you and God bless everyone. Bye! Hi ulit. Quick commercial lamang po tayo. Ito po ay hindi tungkol sa papatransfer ng property. Ito naman po ay related sa pregnancy. So, pwede niyo pong skip ang part na to ng video. Gusto ko lang i-share yung aking ginawang template, hospital template, and para sa aking hospital bag, para mas stress-free nako on the day ng delivery. No? So, hopefully, makatulong sa mga first-time mom like me po. No? So, ang template na to nagkakahalaga ng 200 or 500 online pag binili nyo online, but you'll get it for free po, no? And customized, very unique ang design. Ito po ay nasa aking Instagram account. So pag insert ko po yung link sa baba, if ever you're interested or if ever you know someone, pwede nyo po yun i-share sa kanila.
no? So doon lamang po 'yun sa aking story na pregnancy, no? May link po doon at doon po namin pwedeng i-send, no? Ma-send sa inyo yung template na ito. Sana po makatulong sa inyo.